Magandang umaga po sa inyo lahat. Ipinaaalala po ang pagsunod sa mga panuntunan para sa ating proteksyon at kaligtasang mahigpit na ipinatutupad ang mga sumusunod. No face mask, no face shield, no entry. Kung tayo po ay may lagnat, ubo at sipon, maaari pong manatili na lang sa ating mga bahay at manood sa Facebook live streaming ng ating misa. Ikatlo, observe social distancing. Ikaapat, sa loob ng simbahan, ang maaring upuan ay ang mga may nakasulat na numero lamang. Ikalima, sa bawat misa ng simbang gabi sa main church, ang number na pwedeng ma-accommodate ay nasa 500 persons lamang po. Ito ay bibilangin ng ating mga security guard at pag naabot na po ang limit ng 500 churchgoers, isasara na po ang main gate. Ito po ay dahil nais nating sundin ang protocol sa social distancing. At panghuli po, ang mga hindi maka-accommodate ay pwedeng magsimba na lamang sa live streaming sa Facebook. Salamat po. At ang misa pong ito ay inaalay din po natin sa mga sumusunod. Pasasalamat ni Remigio at Jocelyn Soriao. At ganun din ni Marie Panga. At ang Tulaylay family. Para sa natatanging kahilingan ni Jessica Arguelles. At para sa katiwasayan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod. Roberto, Alberto, Leonardo, Mercy, Benancia, Benito, Hilario, Emmanuel, Juan, Jose, Iluminada, Angel, Diagencio, Luis, Gloriosa, Jovenal, Cesar, Dolores, Bernardo, Virginia, Ramon Jr. and Sr., Salud, Esther, Pilar, Virgilio, Tomas, Zenaida, Buena, Dominador, Domingo, Remedios, Rodrigo, Rogelio, Elsa, Aniceto, Jemedel, Jeannie, Esther, Jaime, Jerry, Catalina, Edelino, Lorenzo, Alan. Emmeline, Arvin, Dominador Jr., Rodrigo, Lilia, Lolita, Manuel, Patricia, Miguel, Cyrene Claire, Emmanuel, Ferdinand Jr. Sinasama din natin ang natatanging kahilingan ni Perpetua Medina.
Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon ang ikatlong linggo ng Adbyento. Ang tema po ng misang ito, ang kasiyahan ng taong handa sa pagdating ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat para sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-tatlong linggo na tayo ng Adbyento. Napakalapit na ng ating selebrasyon na pagkabuhay ni Kristo. Alam natin na ang ating pinaghandaan ay nasa tatlong level. Una, yung past, nung unang Christmas pagkabuhay ni Kristo, when Jesus was born. That was the past. Then we are preparing for the future, the second coming of our Lord Jesus Christ. But the third one is that every day, we encounter Jesus in our neighbor. So yung ating paghahanda, hindi sa future, hindi sa past, kundi in every present moment. It is now. Every neighbor is Jesus. Whatever you do to the least of my brother, you do it to me. So mga kapatid, itong ikatatlong linggo ng Adbyento, ang paghahanda ng pagdating ng Panginoon, ay hinihikaya tayo maging creative, maging masipag at listo sa kung paano natin kung paano natin i-welcome si Jesus sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating society. So pagdasal natin na maging creative tayo sa paghahanda natin sa pagdating ni Kristo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo
ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Isinugo niya ako upang ibalita ngayong panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya, at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anakit dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinaptan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sanlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salitlahing. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang pagpupuri sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo makikilala, siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat na magkalag man lamang ng tali ng kanyang pangyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Nais ko ring batiin ang ating mga kasamahan na nasa tahanan at sumusubaybay sa ating live streaming upang makapagsimba sa ikatatlong linggo ng ating Adbyento. Ang linggong ito ay commonly o tinatawag na Gaudete Sunday. Ang Gaudete ay isang Latin word na ang ibig sabihin ay Rejoice Sunday. Kaya po, ang kulay ay kulay pink ba yan? Kulay po yun. Yun po ang kulay niya. That reminds us that really our preparation for the coming of our Lord is getting nearer. Palapit ng palapit. Isang linggo na lang, then after that is the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ. Christmas is always Christmas. Even kahit meron pa tayong mga experience of typhoon, like for example during the time of Yolanda, that experience of the people from Leyte was really devastating. But Christmas is always Christmas. Even if quantity-wise or quality-wise of the celebration, the spirit of Christmas is always there. The spirit, the joy of Christmas is always in the air. Malungkot lang, medyo subdued, lalo ngayon, we are in this pandemic, subdued ang ating celebration, but Christmas is always Christmas. Hindi mo talaga mapigil ang tao. Talagang nandun, nakaugat na sa ating puso, sa ating katauhan ang salitang Christmas. Whether it is pandemic, whether there was an experience of natural calamities, Christmas will always be a Christmas. People are still crowding in places. Ngayon, sa news, nakikita mo sa Divisoria, ang daming tao. So, parang walang coronavirus. Parang ang mga tao ay really, they are being powered by the spirit of Christmas.
the spirit of joy in spite of our situation. We are able to navigate our way to celebrate Christmas even if it is far from the previous years. Nakakagawa tayo ng pamamaraan na mag-celebrate ng the joy of Christmas kahit na hindi siya kasing katulad ng last year or previous years ng celebration, but we are able to navigate our way in order to celebrate Christmas. We traditionally experience the spirit of Christmas through decoration. Kaya you can see, little by little, we are putting our decoration. I'm sure sa tahanan nyo rin, kahit na medyo hindi siya bombasious na celebration, na decoration, and yet you put something to bring the spirit of Christmas. Then, another spirit of Christmas is gift giving. Us are already preparing sa pagbibigay ng mga gifts sa ating mga inaanak. Last week nga, ang joke ko ay bago pumunta yung inaanak mo, kailangan mo hinga ng swab test bago sila makatanggap ng yung swab test 3,000. Tapos ibibigay mo ay worth 500. Hindi na pupunta sa iyo yung inaanak. Joke lang po yun. We traditionally experience the spirit of Christmas through gifts giving and also greeting one another. In short, the spirit of Christmas brings joy to ourselves, to our home, our community. Nagbibigay to. That's why itong third Sunday is reminding us that the joy of Christmas should really animate. Dapat mag-animate sa ating tahanan. Hindi tayo pwedeng ihinto ng pagse-celebrate ng spirit of Christmas because of the coronavirus. Hindi. The coronavirus should not stop. The world will not stop because of the coronavirus. I am sure of that because Jesus is the creator of the world. He is the author of the world. So hindi pwedeng dahil lang sa coronavirus, everything will stop. Today, as I've already mentioned, this Gaudete Sunday reminds us that our joy in waiting for the coming of our Lord Jesus Christ is very important. Why? Why there is joy? Bakit mas ini-emphasize yung our waiting for the coming of our Lord Jesus Christ is very important. The joy of waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Why? The answer for that is this. Because the coming of Jesus, the person of Jesus, is the source of true joy. The person of Jesus is the source of true happiness. Hindi po yung happiness natin ay hindi natin pwedeng i-compare ang happiness ng ating paghihintay kay Kristo doon sa mga happiness na na-experiencean natin sa, for example, success sa ating buhay, yung pagkakaroon natin ng pera, pagkakaroon natin ng magandang bahay, o kaya magandang trabaho. Okay rin yung joy na yon. No, wala namang question doon. But ang sinasabi lang dito, the joy that Jesus is bringing is more than that. More than that. Mas higit pa doon ang ibinibigay na Kristo. Kaya yung Gaudete Sunday reminds us that the greatest joy is coming from Jesus Christ. It's not on the success, it's not on the wealth, not even in our friendship or money or health. No, the greatest and the lasting happiness comes from Jesus. It is only Christ, the true and lasting joy that each one of us can experience fulfillment in life. Tunay na fulfillment. It is only in Jesus. That is why our friendship with Christ is worth more than
anything else. Kaya po, handa. Tingnan nyo, naalala nyo, yung si Peter. Si Peter was comfortable sa kanyang buhay. He was a fisherman. He has almost, nandun na sa kanya, meron siya. Hindi siya, he was not looking for something else more. Nandun na. Contented siya sa buhay niya. Pero nung sinabi ni Jesus, Peter, come and follow me. Peter left everything. Kanyang pagiging kanyang livelihood na being a fisherman, kanyang everything, pamilya niya, everything. He left everything. Si Matthew, tax collector, mayaman. He has everything. Nang sinabi ni Jesus, Matthew, come and follow me. Matthew left everything, lahat ng kanyang comfort in life, and follow Jesus. Why? Because only in Jesus we will find true and lasting happiness. Hindi doon sa material na bagay. That is why our friendship with Christ is worth more than our comfort, our freedom, our success, and any other things in life. Brothers and sisters, we have learned from our catechesis that the coming of Jesus on Christmas Day, aside from giving us the real happiness, a happiness that not even comfort or success or honor can give us, there are other reasons why we have to really prepare for the coming of Jesus. One important reason is that the coming of Jesus will save us, reconcile us. Yes. One reason why we are so excited, aside from the true happiness, Jesus came on earth as a person because He wants to reconcile us to God. Napapalayo na kasi tayo noon sa pamagitan ng experience ni Adam and Eve, napalayo sila. So, God promised that He will reconcile us again. Kaya pinadala niya si Jesus. So, isang reason why Jesus became man, it's because He wants us to be reconciled with Him again. He wants us to be reconciled with God. Because of our rebellion, because of our selfishness, we need to be reconciled to God. So, one important reason why Jesus became man, it's because He wants us to be reconciled with Him, with God. Second reason why Jesus became man, He wants to show the greatest love of God. Gusto niyang isabi sa ating isa-isa sa atin na mahal ka ng Diyos. The greatest love of God. He wants to tell, gusto ni Jesus na ipa-announce, iparating sa buong sangkatauhan na mahal kayo ng aking Ama. God loves you immensely. So the second reason why Jesus has to become man is to announce to us that God loves us immensely. God's love is unconditional. Walang condition ang pagmamahal ng Diyos. The third reason why Jesus has to become man, He wants to teach us the art of loving. Di ba si Jesus? Crippled, bingi, kitongin. He wants to teach us how to love. How to love the person in front. Yun po ang isang dahilan kung bakit si Jesus talagang He sacrificed Himself having a comfortable life seated at the right hand of the Father. He went down, nabuhay siya, nagkatawang tao siya. Why? Because of these reasons. Itong mga mini-mention ko. The third one is, He wants to teach us the art of loving. Paano ba tayo magmahal? Sabi ni Jesus, 70 times 77. Tama ba? 70 times 77. Jesus wants to teach us how to love without condition. Kasi tayo, pag nagmahal tayo first, pangalawa, medyo, na tayo, sumusobra ka na,
Pagka tatlo na, pagka-apat na, abuso na yan. Ganon tayo sa ating kapwa. Pero si Jesus, hindi. He wants to teach us na unti-unti matuto tayo sa kanyang attitude, sa kanyang pamamaraan, how to love our neighbor. Pangapat, the fourth reason is that He wants us to be partners. Gusto ng Diyos maging partner tayo saan? Sa pag-i-evangelize. Gusto ng Diyos. Kaya, make disciples. Si Jesus ang namili ng mga disciples, di ba? Unti-unti niyang tinawag si Pedro, si Juan, si Matthew. He formed His disciples. Anong trabaho nila? So that they can evangelize. God wants us to be co-partners in the evangelization program. So my dear friends, ito pong apat na ito na reason. One reason is He wants us to be reconciled. Second is He wants to tell us the greatest love of God. Third, He wants to teach us how to love our neighbor, the art of loving. And fourthly, He wants us to be partners, His co-partner in evangelizing the world. All this, makikita natin na ang tao, pag nagawa natin ito, nadama natin ang pagmamahal ng Diyos, nakapagmahal tayo sa ating kapwa, ano ang result niyan? Ang result niyan ay fulfillment, the greatest fulfillment in life. Yun po. So, si Jesus, nakakaturo sa atin, sinasabi sa atin that the greatest performance in life, fulfillment in life is when we are able to follow the footsteps of Jesus. Pag nadama natin ang pagmamahal ng Diyos, nakapagmahal tayo sa kapwa natin, naging source tayo ng evangelization, you will discover the fulfillment, the true happiness in life. So it's not, the true happiness is not in money, success, etc., etc. Those are temporary happiness. But the real happiness can be found when we are able to follow Jesus. Like Matthew, like Peter, like Paul, and other greatest disciples of Jesus. So my dear friends, this season of Christmas, our challenge is that we must be able to bring joy to our brothers and sisters. Sa katulad ng pagtuturo sa atin ni Jesus, the art of loving our neighbor so that we can bring joy. Tayo, dito sa ating parokya, in our own little way, our mga commissions natin, commissions on liturgical, lectors and commentators, for example, and other commissions are organizing themselves, other mandated organizations are organizing themselves so that they can bring joy and hope to our less fortunate parishioners during this Christmas season. For example, our execom told me that we will continue our tradition, especially during this pandemic, to share basic needs to families who are heavily affected by this pandemic. So, mayroon tayong mga maliliit lang na para makapagbigay tayo ng hope at joy sa ating kapwa. Our preparation for this Advent season is to be creative. Is to be creative in loving our neighbor. To be creative in giving hope, rather, and happiness to our brothers and sisters. In fact, this coming week, we will start giving some packages to families who are badly affected by this pandemic. A little hope and a little joy will really transform the lives of our brothers and sisters who are in need. So, how do we prepare ourselves for the coming of Jesus Christ? Una, let us go
to the essentials in life. Pag nag-prepare tayo for the coming of our Lord Jesus Christ, ang napakahalaga is, let us go back to the essentials ng buhay natin. In fact, this pandemic has helped us to listen, to obey, and transform our attitude by living only what is essential in life, and yet experience contentment and happiness. Naalala niyo last Sunday, I shared to you an experience of a parishioner who told me na during this pandemic, na-realize niya na pwede naman pala tayo mabuhay na hindi nangangailangan na ganito, masaya yung buhay, essential lang ang needs natin, pero masaya and contented ang buhay natin. So, essential. Pangalawa, let us encounter Jesus in our families, communities, and especially with the poor. Encounter natin si Jesus. Una, sa pamilya natin. Create joy and happiness sa inyong pamilya. Even during this pandemic, mag-create tayo ng atmosphere of joy. Okay? Pangatlo, let us be creative in sharing our happiness and joy to our brothers and sisters. Maghanap tayo. Be creative in sharing our hope, our joy, and our happiness to our brothers and sisters. So my dear friends, this Gaudete Sunday challenges us, invites us that we should be able to share the happiness that Jesus is bringing to us, especially doon sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong upang mabuhayan sila at mabigyan sila ng pag-asa. Amen. Please stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawaang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang, paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang ligayang dala ng manunubos, ang ating hangad na makamit. Ito ay kaugnay ng ating pagpapakumbaba at pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Puno ng pananalig sa awa ng Diyos ay ating sasambitin, maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maipalaganap nila sa lupang ibabaw ang paghahari ng Diyos at madala sa lahat ng sayang dulot ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, upang mapasaya nila ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang pagtalima sa mga balak ng Diyos para sa ikalalaganap ng katarungan at pag-ahon sa kahirapang dinala ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa ating mga kababayan, naghahanda ng sarili para patibayin ang kanilang pananampalatayang Kristiyano bilang tugon sa hamon ng
ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga taong tigib ng lungkot at kawalan ng pag-asa, upang malasap nila ang kaligtasang dala ng Mesiyas at ang sayang ibinibigay ng mga taong naghahanda sa kanyang pagdating. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pamayanang ito upang maging bukas ang ating loob sa pagtanggap sa tawag ni Juan Bautista na tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. O maawain at mapagpatibay na Diyos, isugo mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang mapasa amin ang kakayanang tuwirin ang mga landas na aming tinatahak sa buhay. Mapasa amin nawa ang sayang dulot mo sa mga taong talagang masigasig na maghanda ng sarili para sa pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang pagdiriwang ng huling hapunan. Ang ating mga tagapag-alay ay ang handmaid of God. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mayahain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang na sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noon lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kahit siya ay kinalingan na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang inunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, kuskus na malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inaabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay punitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagigdapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasarapin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, darating sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan mo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos
Mga kapatid, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, mapalad yung inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen.
my heart's desire to gaze upon the Lord is my one desire. Act of Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at kahabagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Hinihiling namin kami ay iyong tunghayan na may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay. Pukawin ang takot ng kalooban. Panibaguhin ang pag-asa at patibayin ang pananalig sa iyo. Idinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito. Ang mga doktor, nurse, ang mga tauhan ng mga ospital na ang mga buhay ay napapasailalim ng mabigat na tungkulin upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan ng paninindigan at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin namin sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian. Idinadalangin namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa. Ang mga namamahala sa kapayapaan, ang pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Idinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan, ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikiisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin din hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot, at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming dakilang manggagamot, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ng Anghel, San Pedro Calungsod, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo para sa announcement. Nais ko pong ipaalala sa inyo na pinayagan tayo na magkaroon ng
simbang gabi. So ngayong December 16 at 4:30 in the morning dito sa ating main church, meron tayong simbang gabi. Kaya lang, susundin natin ang protocol. Kaya hindi tayo, normally, ang mga simbang gabi natin ay punong-puno tayo dito. But this time, because of the protocol, because of the pandemic, hindi natin pwedeng i-risk ang buhay ng bawat isa. So, we will be strictly following the protocol. Ang una po ay we will be counting. So, yung mga security guard natin, ay meron silang machine na magka-count. We can only accommodate 500 people. Kayo dito sa ngayon, nasa 200 plus kayo. So, we can accommodate 500 people every simbang gabi mass dito sa church. Kaya po, kailangan ay mag-strict tayo dahil para hindi tayo sitahin o kaya pahinto yung ating simbang gabi because we are too crowded para po ma-avoid natin yun. Dalawa ang misa natin sa simbang gabi. Isa sa umaga at 4:30 at isa sa gabi at 8 o'clock. So pwede po tayo maghati. While the rest ay pwede pong magpatuloy na magsimba sa live streaming sa Facebook, sa account ng Mary Immaculate Paris Nature Church. Pwede po doon magsimba. Meron din mga simbang gabi sa iba't ibang subdivision, Royal South, at iba pang lugar. Phase 2, Villa Pangarap. Meron po doon mga simbang gabi. 4:30 din po yun. Isusundin natin yung strict compliance like kailangan mag-face shield, face mask. Dapat pag meron kang ubo, meron kang lagnat, meron kang sipon, wag na po kayong magsimba para maprotektahan lang natin ang ibang, lalo na yung mga immunocompromised people. Tapos susunod tayo sa protocol na tatapak tayo sa disinfectant and then magbibigay pa rin ng mga papel. Napakahalaga po nun para maprotektahan natin ang hindi lamang sarili natin but ang bawat isa para maging safe tayo matapos natin ang simbang gabi na safe. Kasi pag meron pong case, kahit isa lang na may case na ganon, we can be stopped totally by the government. Basta magkaroon ng isang kaso. So matihinto tayo. Kaya let's be careful at sundin natin ang protocol, ang nararapat. Meron pang announcement para Schedule po, schedule. Narito ang schedule ng ating simbang gabi, December 16 to 24, 4:30 a.m. sa MIP Main Church, Royal South, Phase 2 at Villa Pangarap. 5 a.m. sa Doña Leoncia at Mike Cell with their own priest. Sa December 16 hanggang 23, 8 p.m., MIP Main Church, Verabel Fremont at Verabel Classic. December 24, completion of Simbang Gabi sa gabi 7 p.m. sa MIP Main Church, Verabel Classic at Verabel Fremont. December 24, Christmas Midnight Mass, 9:30 p.m. MIP Main Church, Royal South, Phase 2 at Villa Pangarap. 8 p.m., Doña Leoncia at Mike Sen. Regular Sunday Mass, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. dito sa main church. sa December 25 yan. December 25, because it's a holiday of obligation, so regular masses tayo. Ang mga masses na kanselado simula December 16 hanggang 24 ay ang 6 p.m. daily mass. Sa December 19, Saturday, 6:30 a.m. mass ay canceled. Pero ang 6 p.m. anticipated mass ay tuloy pa rin. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Bow your rin. heads and pray for God's blessing. Hilumin nawa ng Panginoon ang mga sakit sa inyong buhay at pagkaluban kayo ng kasaganaan ng kanyang kapayapaan. Amen. Naway puspusin niya kayo ng kagalakan sa kanyang malapit ng pagdating. Amen. At bendisyonan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo na mapayapa
at magmahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.